Karon ang pamaagi, naaman dire, di lang ko mo istorya kaayo kay kunya na sa kampanya. Kana sila tanan, kanang giingon nilang project, gikan nila kanang ilang project. Paggawas pa lang ana printing office, naanay tag-iya ng mga project. 20% gyud na. Wala ay mo maglabat og kisay kung 20% na. Kuwao na sa 100 million, kuwao na ng 20. Napay muhatag sa mayor, muhatag sa barangay captain. So, ang kwarta, mga 60 na lang, 70. Muna mga proyekto sa gobyerno, di matapos kay kuwang na ang kwarta. Unyang ipagtagaan po nila, kanang mga kontraktor nga laway lang, ihatag ang kontrak sa ana, basig walay equipment, walay tao, ihatag. Wa may bali na siya, wa na. Saan na niya, iilo niya. So iyang ibaligya na dito sa uban. Hantod gikan sa mabiling 70 million. Muna ang mga dalan, mura ng lipstick, sabi ng barangay, lipstick, anaon lang. Pag-abot sa uwan, wa na. Muna'y di na ako kayang sudlan kay Kongreso eh. Pero diri sa akong executive department, naabog ko'y mga 5 ka secretary akong 5 o 6. All these years, na ako'y gipahawa 2 weeks ago. Ako siyang ipahawa. Because of corruption. Amigo na ako, pero na ako. Iba ka kung say, ako tugaan lang ako kung say. I opted to call the leaders, Kong Saldi, hanggang kay Speaker, to ask them what's going on, if there's such a thing. And wala eh. Hindi yan natakel, walang pinag-usapan, no such thing na pinag-uusapan ng mga party leaders or house leadership. Sabi pa ni Tulfo, tila may nang-iintriga lang sa Kamara dahil kung tutusin, wala rin namang basihan para sampahan ng impeachment complaint ang Vice-Presidente. At this point, wala namang nakikitang impeachable offense na ginawa ang VP. Alam naman natin yung mga grounds ng impeachment. At this point, wala eh. Wala tayong nakikita na she violated the Constitution. So bakit i-impeach yung tao? Siguro may gumagawa lang ng intriga. Si House Majority Leader Manix Dalipe, una na ring tinawag na fake news ang umano'y impeachment plan ng Kamara laban kay VP Sara. Anya, layon lamang nitong sirain ang samahan ni na Speaker Romualdez at VP Sara, kaya't sana'y matulukan na ang issue. Baka merong mag-file ng inaantay na lang yung complaint. Ay, wait, ma'am. Pero sa napapag-usapan. Ma'am, teka, so, am I getting you right? Pinag-uusapan ngayon sa Kongreso ng mga miyembro. Napapag-usapan kung yung ilang mga miyembro ng Kongreso dito, yung tungkol dito sa impeachment. Kaya, yun lang. So, kami naman ay nakikinig lang doon sa mga usap-usapan tungkol sa impeachment. Pero as far as yung complaint, parang wala pa. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Would you be able to tell us kung where's it coming from? Of course, no names, no names siyempre. Pero kaninong panel o kaninong grupo yung mga nag-uusap-usap tungkol dito? Yung ilang mga leaders din ng political party. Okay. Natawa na lang din si Congresswoman Franz. Yes. Oh, ma'am, teka, huling hirit. Kasi when you speak of it, when anybody speaks of impeachment, pwede yung presidente, vice-presidente, Supreme Court, justices, pwede yung ombudsman, and so on down the line. Sino ito pinag-uusapan nila? Impeachment sa vice president. Okay, there's no talk. Parang ano yan, ma'am, Kong, parang yung destabilization rumors lang yan. At least may usapan, di ba? Parang ganun nangyari. Wala pang hard resolution, kumbaga, Congress, wala pang hard resolution. But lumalaro-laro sa isip at sa mga bibig ng ilang mga kongresista.
Yes, oo. That's exactly what is happening here. Okay. Ma'am, Patrick. yes, ma'am. But doesn't that surprise you na just a few months ago, or maybe just a year ago, parang napaka-solid and ng suporta ni VP, parang unimaginable na mapag-usapan man lang o makonsider ng sino man sa mga political leadership sa Kongreso ang usapin ng impeachment? Yes, oo. Siguro, nagkaroon na rin siguro ng enlightenment yung mga ilang mga kongresista dito. At syempre, alam naman natin yung politika dito, kung saan yung agos, doon yung ilan. Dahil ngayon ay tingin ko nga parang hindi na ganoon kalakas ang influence ng mga Duterte. Kaya talagang talagang may mga ganyang usapan na dito. VP Sara ay talagang ginawa niyang prioridad yung mga malalayong lugar na nangangailangan ng tulong, doon ko bubuksan ang aking mga opisina. Kaya nga wala siyang magarbong opisina eh. Alam niyo ba opisina ng Office of the Vice President ngayon? Walang palasyo po Si BP Binay nasa Coconut Palace. Si BP Ledy nasa Boracay Mansion. Siya, nandito lang po. Sabi ng Pasig River, yung isang opisina dyan na ginamit niya na campaign office, yun na rin ang ginawa niyang Office of the Vice President. Bakit? Para makatipid at yung pera magamit nga doon sa mga satellite offices na nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Dyan po nagagamit ang confidential fund, yung mga tulong na binibigay sa mga mahihirap. Bakit natin tututulan yan? Ano ngayon kung bigay ng bigay sa mahirap si VP Sara? Di ba pera naman ng taong bayan yan, dapat ibigay sa mga nangangailangan? Di ba? Malinaw na malinaw yan. Ang katotohanan, ayaw nyo magkaroon ng ganyang pondo si VP Sara dahil gusto nyong limitahan ang kanyang pagkakatulong para sa 2028. Babawas ang suporta sa kanya. Mantakin nyo dahil sa politika, pinagkakait nyo yung tulong na maibibigay sa taong bayan, yung mga nangangailangan, mangilabot naman kayo dahil lang sa politika. Ayaw nyong talaga makatanggap yung mga nagkakasakit, yung mga nagugutom ng tulong galing sa Office of the Vice President. Nag-uulat, what's new? Sa hindi pa nakapag-subscribe, follow, and share, huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy na makapaghatid ako ng magandang balita.